Hello mga kasansi! Isa na naman pong masaya at makabuluhang Biyernes ang pagsasamahan natin ngayong tanghalian. Kaya't samahan niyo po kami dito lang sa Sam and Chris the Podcast! Okay, hello mga kasansi! Marahil nagtataka kayo bakit wala si Sam. Si Sam po ay nag-indefinite leave. His mom was passed away last week, so medyo nagmo-mourns po siya. But huwag kayong mag-alala, hindi natin puputulin ang kasayahan nyo dahil lagi pa rin nandyan ang Sam and Chris tuwing Biyernes ng tanghalian. Okay po? Right now, nandito po tayo sa Juper. May makakapanayan po tayo na si Ate Annette yun, na alam kong kilalang-kilala nyo siya at kilalang-kilala siya sa Filipino community. Okay? Siya po ang masasabi ko talagang mother of OFW here in Bahrain when it comes to charity, when it comes sa mga kawang gawa, laging nandyan yan. At makikita mo rin siya lagi sa embassy kasi tawag nito, lagi may mga tinutulungan siya mga distress OFW, yung mga suddenly na nagkaroon ng sakit at kailangan puntahan, kailangan ayusin, kailangan ng mga documentations. Isa po siya sa nag-aasikaso ng mga ganyang problema. Kaya samahan niyo po kami mamaya sa pagbabalik ng Sam and Chris, the Podcast! Hello mga kasansi! Katulad ng sinabi ko kanina, makakasama po natin ang mother of all mother, ang mother ng OFW dito sa Bahrain. Walang iba kundi si Ate Annette. Ate Annette, kamusta? Mabuti naman. Maraming pong salamat sa pag-iimbita niyo sa akin. At nandito ako mga kasansi. Yes, mga kasansi. Sana po mapanood niyo din po itong at palagi po kayo mag-subscribe at mag-like sa kanilang podcast. Yes, si Ate Annette. Ate Annette, thank you so much for being with us right now. Kasi tawag nito, ang tagal ko nang sinasabi na may imbitahan kita dito sa programa natin. But alam niyo mga kasansi, napaka-busy ni Ate Annette. Kasi nga talagang weekly, lagi siyang may mga gathering. Like, yung mga kawang gawa, yung mga charity works niya, lagi siyang nandyan when it comes sa mga Filipino community o kahit sa ibang lahi na may mga charity works din siya. Ate Annette, ano ba yung mga tawag nito? Let's say, pag-usapan muna natin yung mga past charities na ginawa mo. Let's say last month. Last month, napakadami din natin ginawa. Okay po. Mga pagtulong sa ibang mga kababayan natin at mga ibang humihingi lang ng konting advice para sa atin. Okay po. Naibibigyan ko naman sila ng mga konting advice kung talagang kailangan na legal na pwede nilang gawin sa Philippine Embassy. Opo. Marami din akong naging event. Okay. Marami din po yung... Actually, gusto ko pong sabihin sa inyo ng aking community name po ay Good Cause Bahrain. Yes, ang Ito Good po Cause. ay naka-affiliate sa Philippine Embassy at isa pa po ay nakasama rin po tayo ng Capital Governorate. Kaya kung meron po konting mga ginagawa about the community, ang capital, kasama po tayo nila doon. At ang Philippine Embassy naman po, sa pagtulong po, lalong-lalo na po sa ating mga distress at mga kababayan natin na may konting tanong. Minsan po, 24/7 ang aking phone. May konting tanong. Oo. Nasasagot ko naman ng maayos. Pag hindi naman, kailangan ko rin naman po magtanong sa ating embahada kung tama yung mga sagot ko. Okay. Ganun na. So, Ate Annette, yung Good Cause ba, tawag nito isa core group ba siya? It's a group yun, a non-profit organization. Okay, non-profit organizations. Oo. Okay. Pero, kumbaga sa yung tulong lang na ginagawa ko is yung talagang yung kaya ko lang gawin na pwede ko silang samahan kung saan, kung minsan natatanong ko kung anong problema, may tanong silang problema na dapat nilang malaman na hindi na nila nalalaman na yung ibang kasagutan
kuminsan, tinatanong ko na talaga ng diretso sa ating embahada. So Ate Annette, itong good cause ba to? Purely Filipino members ba? Or may mga Pure. ibang lahi? Purely? Pure talaga okay. Pilipino. So, Yung mga volunteers talaga. Okay, so yung mga volunteers, so nakapokus talaga sila sa mga charity works, yung mga ganyan, yung mga events na pagtutulungan, parang ganon. Actually, pasalamat din naman ako. May mga kababayan po tayo na nagbibigay sa atin ng mga ibang mga pangalan or kung sino man dun sa ating hospital dito. Oo. Na sa konting pagbibigay lang ng magandang kahit po hindi financial ang aming naibibigay, yung parang binibigyan namin sila ng lakas ng loob, dumadalaw po kami, lalong-lalo na po ako, dumadalaw sa mga kababayan natin na nasa hospital, nakukuha po namin yung mga names nila, kung minsan umiikot kami, mga kababayan din natin sa hospital, kung minsan, meron ditong isang Pilipino na nasa hospital, kahit konting dasal po, yun lang po ang naibibigay natin sa kanila. Kasama ko po ang ating OWA, ang ating ang OWA ng Philippine Embassy. Sila po yung kabalikat natin dito. Tama. Actually, kanina, Ate Annette, nasabi mo na tawag nito, hindi man masyado sa financial support, pero moral support. Kung ako tatanungin mo, tawag nito, I think mas matimbang yung moral support than dun sa financial. Kasi mentally, syempre, pag nandito ka, mag-isa ka, tapos may nangyari sa'yo na na-hospital ka or may sudden na nangyari sa'yo, kumbaga, makita mo lang yung mga kapwa Pilipino mo na dinalaw ka, is malaking bagay na yun. Nag-spend sila ng time sa'yo, nagbigay sila ng effort na puntahan ka. So, I think mas okay din talaga yung talagang andyan yung moral support na ibinibigay sa'yo, nakakalakas din siya ng loob. Oo, lalong-lalo na sasabihin ko sa'yo na hindi ako familiar mismo sa mga mukha. Opo. Minsan nakikilala nila, okay, nakalabit na lang nila ako, Mama Net, gano'n. Minsan yung talagang experience ko na naglalakad ata ako. This is my first time sasabihin ko. Okay. Sa Gudaybiya. Naku, salamat dito mo sasabihin sa The Podcast, Sam and Chris. Na naglalakad ako dyan sa mga ukay-ukay dyan. Opo. I think meron akong kasama, naglalakad kami. May tumatakbong babae. Akala ko kung sino. Opo. Tapos sabi niya, mahina po talaga ako sa mukha. At lalong-lalo na sa pangalan. Pag hindi ko talaga sila palaging nakikita. Okay. Inakap niya po ako, tapos nagpasalamat. Sabi ko, nagtanong ako, Ma'am, bakit po? Sabi ko sa kanya, Ma'am, alam kong hindi niyo na ako kakilala. Thank you very much po. Ang kapatid ko po ay napauwi mo sa Pilipinas. Pero maligaya na po siya kahit po siya ay nasa heaven na. Okay. So, alam mo yung mga ganung Yung bagay. mga ganung bagay na hindi ko talaga nakalimutan. Nakakataba ng puso, Nakakataba diba? ng puso. Na kahit na hindi ko siya masyadong nakita lang niya ako once sa embahada. Doon niya na ako na talagang lumapit pa siya talaga sa akin. Inakap niya ako na kahit wala na yung kapatid niya, malaking pasasalamat niya din sa akin. Siyempre, Ate Annette, kasi andun yung yung humanity, yung pag nakita na ng may mga nagawa kang kabutihan sa tao, nakatanim sa kanila. Hindi ka man lang nila makita, pero sa puso nila, nandyan ka, Ate Annette. At saka, walang hindi nakakakilala sa'yo, Ate Annette. Sabi ko, I've been here for, I think, 2 dekada na yata. So, tawag nito, tuwing makikita ko sa Facebook, natutuwa ako pag lagi kang may mga fundraising, meron kang mga charity works. Mostly si Ate Annette, hindi siya yung pala post. Naka-live siya. Oo, kaya nga sabi kong ganyan, kung meron siyang video noon, mayaman na to sa Reels. Oo nga, di ba? Oo, kaya nga, sabi ko pag nakita ko ito talaga si Ate Annette, si Ate Annette talaga yung sinasabing walang kapaguran. Very mothering when it comes sa mga fundraising charity works. Kaya isa siya sa talagang masasabi kong nagpapasalamat ako at imbitahan ko dito sa Sam and Chris, the podcast. Yes. So Ate Annette,
yung mga tawag nito, yung mga past events mo, ngayon may mga upcoming events ka ba? Or upcoming charity works, fundraising? Actually, meron akong isang campaign po. Ito yung Clean Up Bahrain Okay sa po. October 6. Okay. Iniimbitahan ko lahat ng mga grupo ng mga Pilipino, Opo. not only the Filipinos, na marami po tayong mga community na tumutulong. Isa po ito sa ating palaging pang-yearly Okay. na ginagawa. Ito po ay with Manama Governorates. Okay. Kasama po ang ating embahada at ang United Nations. Opo. Kasama po natin sila lahat. And then may konti po silang, marami pong programa na gagawin ang United Nations. Kasama po ang Capital Opo, Governorate. Capital Governorate. Isasabihin ko po sa mga Pilipino na dahil isa po ito dapat nating mag-gather natin sa Opo. mga Pilipino. Yung Clean Up Bahrain, tawag nito, may specific place ba, location? Yeah, sa SIF po ito, Okay. that is the second Clean Up Bahrain campaign. Okay. Sa SIF po ito, the location will be post na lang sa ating Facebook. Okay. So Good everybody Cause can be Bahrain. can volunteer Volunteers to clean. po to clean. And then meron pa po tayong isa, and I think October din. Okay. Yung pong ating campaign din sa water water. Okay, bottled water, okay. Kasi po yung empty bottle na yon ay isa po sa bibigyan natin ng recycle ay makagawa po ng kanilang wheelchair. Okay. So for every bottled water, Kailangan, oo. So, mga kasansi, narinig yung sinabi ni Ate Annette, no? Meron silang mga fundraising when it comes sa bottled water. Kung may mga bottled water kayo, itabi nyo na kasi hindi lang siya porket empty bottle itatapon nyo na. Ngayon, meron siyang cause. May cost po yun. At yun po ay makakatulong sa ating mga disabled. Okay. Yun po ay sa Bahrain. Dito Yun sa po ay Bahrain. tulong din natin dahil ito ay second home natin, ang Bahrain. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng isang community na even Pilipino po tayo. Bahrain is our second home. Yes, very Sila true. rin po ang ating nagiging beneficiary sa lahat po ng tulong. Nandiyan din naman po palagi sila sa atin. So ito, Ate Annette, under din to ng good cause? Okay. So ang dami-dami pala talagang mga upcoming events, ang upcoming fundraising, charity works, ang good cause, no? Tawag nito. Ano, yung sinasabi mo bang yung bottled water na activities is kasama rin ba din dyan ng ang Capital Governorate? Capital Governorate po ang pinaka-main dyan at saka yung UN. Okay. Kasama na po namin ng UN. Tapos, of course, our Philippine Embassy. Always na nasa tabi natin. Okay. So, Ate Annette, sinabi mo yung upcoming mo this coming October 6, yung Clean Up Bahrain, and then may specific date na ba itong sinasabi mo Ang Clean Up Bahrain is October 6. Yes, yung itong sinasabi mo na sa Yung sa bottle. bote, yung bottle Actually, water. yung bottle po, kung may time po kami, alam ko kung gaano kayo kadaming makokolekta. If you totoo. have time na po, meron po sa Adlia, yung Friends of Disabled and like mga mothers and friends. Sa Facebook po ng Good Cause, sasabihin ko po yung kanilang location, and then hindi ko pa po natatapos kasi yung mga poster nila. This is a campaign again for bottled water. Okay. So, mga kasansi, start collecting bottled water. So, yung mga tawag nito, yung mga bote na empty sa inyo, itabi nyo na para ipopost din namin sa Sam and Chris the podcast yung dates nung sinasabi ni Ate Annette. So, pwede nyong isubmit doon para at least makatulong tayo, no? Hindi porket empty bottle na siya, itatapon lang natin. Actually, Ate Annette, alam mo, totoo lang, sa ibang bansa, yung bottled, empty bottle na yan, merong machine doon na sinusuot nila, tapos mapapalitan ng Actually, meron po pera. dito. Meron dito? Dadalawa pa lang yon. Okay. And nung inopen yun, I was there. Isa sa Marriott. Okay. Meron isa sa Marriott. And I think one sa isang mall. Pero hindi ko na yung sa mall.
Hindi ko pa, parang dadaan yata yan sa sa feed ko sa FB, pero hindi ko masyado nabigyan ng pansin. Pero yung machine ba na yan, may mga specific battle kaya yata? Hindi, wala naman. Wala Kasi naman. mas kailangan nila dahil recycle to. Okay. Kahit anong bottle po na plastic, anything na yung iniinuman natin na plastic na po, tinatapon-tapon natin, Opo. yun din po, collectibles din po yun para sa atin. Alright. Pantulong. It's good, Ate Annette. Good to know na may mga ganyang ka-charity upcoming. So, from now onwards, tatabi ko na yung mga bottled water Yeah. ko. May mga bottled water talaga kasi sa bahay, aside dun sa 5 gallons na meron ako, meron din akong mga maliliit na binibili na naka-stock lang sa fridge para pag may bisita, para at least may presentasyon ka, nilalagay mo, no? Yes. So, ayun, Ate Annette, from now, itatabi ko yan. Kayo din, mga kasansi. Di ba? And then, tawag nito, Ate Annette, nasabi mo na sa akin yung mga recently mo, nasabi mo na yung mga upcoming events mo, Ate Annette. Let's go naman dun sa mga OFWs, di ba? Kasi ito medyo seryosong usapan. May mga OFWs talaga tayo na mga, tawag nito, yung biglang na uuspital, tapos yung may undocumented sila, di ba? Pero ang sa pagkakaalam ko, kahit na may mga ganyang bagay, ang Philippine Embassy is nandyan at pinapadala ka, Ate Annette. Opo, minsan kung kakilala ko yung mga tao na may mga problema, kahit ako na lang minsan ang kumakausap sa kanila. Ang maganda sa Philippine Embassy is like, katulong din nila ako pagpunta ng hospital. Pagpunta Yes. po ng iba kung minsan sa jail, na talagang makikita nyo is 24/7 din po talaga ang embassy, ang ating OWA. Ang pinaka-main lang at pinupus talaga lang namin, alam naman po natin sa pagkakataon nito, kung minsan wala tayong mga visa, may Opo, mga opo. pero pilitin po natin dahil ngayon talagang mahigpit ang mga tao. Yes, oo. Ang pumunta po kayo sa embahada about the OWA. Maging maano tayong tao yung kailangan nating malaman kung anong mga procedure at mga bago sa ating embahada. Right now may DMW. Yes, yung apps. Oo. Oo, yun. Magkakaroon po tayo ng isang parang apps na yun, pero Yes, up opo. to now, wala pa yun. Ate Annette, yung nabanggit mo nga yung DMW app na yan, tawag nito, na naging rin namin yan, naging napag-usapan din namin ni Sam yung DMW, which is initiated by Susan Ople, the late Susan Ople. Again, condolence sa family, pero at Condolence least po. sabi ko nga dun sa last episode namin na tawag nito, umalis man si Ma'am Susan Ople, meron siyang binigay na legacy pa rin. para sa mga OFW. So, sooner yata tawag nito, right now parang wala pa dahil ang iba, sa GCC wala pa, pero yung Wala. mga ibang bansa meron pa. Meron. Parang kinokolekta po yata lahat yung mga database. So, tawag nito, one of the good, good evolution ng Ang pinaka OFW. lang natin talaga is magkaroon yung parang insurance natin sa ating sarili na Siyempre. lumipat man kayo ng ibang ng ibang employer, kailangan niyo pong i-update ang inyong OWA. Palagi akong merong segment ng OWA kasi pinipilit ko po kayong ating mga kababayan na kahit papano ay meron tayong OWA. May mangyari o wala pong mangyari sa atin, ang pinaka-main po yung ating pamilya sa Pilipinas. Yes, and be registered, no? Tawag nito, every 2 years naman yan, no? Oo, Yung hindi nire-renew naman na ganun yan. kamahal. Ako, I'm very particular when it comes dun sa OWA ko. Talagang, lagi akong naka-calendar dyan. Minsan pa nga, 1 month pa lang gusto ko na i-renew. Lalo na pag malapit na mapasok. Oo, Kasi, pwede. yan tawag nito, it's magiging insurance mo rin yan. Insurance po. Assurance mo na whatever happens sa'yo, may matatanggap ka kahit papano. Maging disabled ka man, or alam nyo na kung ano yung sinasabi ko. Dapat lagi tayo ng ganyan, no? Then, Ate Annette, nabanggit mo rin kanina, dapat ang mga bawat OFW dito sa Bahrain is nag-aano sila ng visa nila, no? Nag-secure talaga sila dapat ng visa nila. Huwag nilang pabayaan. Yes. Right now,
everywhere dito sa Bahrain, crackdown ng pag-check ng visa. Even me, kahit nasa sasakyan ako, pinapababa ako. Ate Annette, ilang beses yan. This past few weeks, ilang beses akong naharang, tinatanong yung CPR ko, meron silang parang maliit na tablet, sine-check talaga nila doon. CPR, Pag may visa ka, fine, okay, you may go. Pero kapag wala kang visa, talagang meron silang ban. No? Minsan may napansin akong mga kapwa natin Pilipino na kasunod ko na sana may visa sila pag na-check sila. Ganon, di ba? Kaya yung mga Pilipino dito sa Bahrain, please secure and make sure na meron po kayong visa, employment visa, or kung wala man po kayo, at least pwede naman sila mag-flexi, di ba, Ate Annette? Mahirap na ata yung flexi ngayon. Basta mag-ingat lang po sila. Opo. Ingat lang po mga kababayan kasi mahirap talaga. Opo. Magkakaroon din tayo ng mga, siguro hindi natin alam na may problema sila sa ganito. But ingat po talaga. Kailangan mag-ingat. Ayan, galing po, yung advice po na yan, galing po sa mother of all. Mother, parang very mothering to si Ate Annette, no? So talagang makinig po kayo sa kanya na talagang dapat i-secure nyo yung inyong visa. Lagi. Di ba? Ate Annette, alam mo, tawag nito, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung tawag nito, yung lakas mo. Kasi tawag nito, lagi kang presence sa lahat ng charity works, lagi kang presence when it comes pag may mga gathering ng Philippine Embassy. Paano mo napagkakasya yung time mo? Actually, sa umaga o kaya sa hapon, time management lang. Okay, time Pagka management. meron talaga akong trabaho, doon Okay. ko, trabaho talaga, hindi nyo muna ako pagtrabaho. Oo. Pero pagka charity na po, naka-schedule naman ako lahat. Tapos pati yung mga ibang meeting. Pag wala po talaga akong ginagawa, tumutulong po ako, meron po mga tumatawag sa akin na may mga tanong, tsaka po ako pupunta sa embahada. Yung mga tanong na yun, para kung tama yung mga isinasagot ko sa kanila. Alam mo, Ate Annette, yung sinasabi mong tumutulong ka, to be honest, minsan, may mga nagpo-post sa FB na may kailangan ng ganitong tulong, may magko-comment, nakatag yung pangalan mo. At nakatag din yung sparring partner mo na si Kuya Arnel Estrella, no? Tawag nito, at least kilala na kayo na talagang tumutulong. Nakatag pa kayo sa Facebook, no? So talagang undoubtedly, kailangan nyo talagang mag-response. Oo. Ayun, Ate Annette, tawag nito, maraming salamat. Tawag nito at napaunlakan mo kami dito sa Sam and Quiz the podcast, and sana pag inimbitahan ka ulit namin sa mga upcoming events mo, charity works or fundraising, sana open pa rin ang Sam and Quiz sa'yo. Siyempre naman, lahat naman po kayo, pwede niyo po akong imbitahin. Depende na lang po kung minsan talagang marami akong ginagawa at sa pagtulong kung minsan sa event. Nandoon po ako, wala po kayong magiging problema sa akin. Basta kakayanin ko po. Ang tangi ko lang pong masasabi, ipagdasal nyo din po kaming tumutulong sa inyo, o kaya yung kami na may lakas pa rin po ako ng katawan, hindi po ako nagkakasakit. Opo. At para kahit pa paano po, makatulong pa rin po ako. I'm very sure naman, Ate Annette, na marami nagpipray sa kalusugan mo, sa kalakasan mo. Marami yan kasi sa dami ng sabi nga ng nanay ko, sabi niya, hahatulan ka daw ng Diyos ayon sa gawa mo dito sa lupa. So, alam ko na maraming nagdadasal para sa iyo. And isa na ako doon, di ba? Salamat Hindi po. mo tayo madalas magkita. Tawag nito, you're always in my heart. Kaya nga nagloloka ako pag tumatawag ka na sa ay, Ate Annette, sandali. Di ba? Yes. Ate Annette, do you have any last words para sa mga kasansi? Okay, mga kasansi, kayo po ay aking iniimbita. Mag-like and subscribe po sa kanila, kay Sam at kay Christian. Mag-like din po kayo or maging one of the volunteers po sa Good Cause Bahrain. At doon po naglalagay kami ng mga development at saka yung mga incoming event po. See you po sa event natin. I-text nyo lang po ako. Marami po akong friend. Pagtanong nyo lang po ang pangalan ko kung may konti lang kayong kasagutan. Katanungan. Kung kaya ko, sasagutin ko po naman. Yes, Ate Annette, ang Good Cause ba may page siya sa FB? Meron po, Okay. Good Cause Bahrain. Good Cause Bahrain, please follow or i-add po ninyo ang Good Cause Bahrain. So from there itself, pwede rin silang mag-direct message doon, Yes, no? direct mag-message Ang sa Good Cause Bahrain para po sa lahat ng OFW yan.
Okay. Ate Anet, tawag nito, nasa na ba yung tawag natin? Please accept this sa token of appreciation para sa paabot nga ng bulaklak ni Ate Ay, Anet. pabulaklak? Na kasing ganda niya. Oo naman. Yes, Ate Anet, this is from... Maraming salamat yes, po. yes, thank you so much from Petal Thank you. Post kay Josh, ang aming exclusive na nagpapadala ng mga magagandang flowers like this, yung ating centerpiece at ang ating bulaklak para sa nag-iisang mother of all mother ng Thank you po so much. OFW dito sa Bahrain, si Ate Anet Avila. Thank you yes. po. And tawag nito, please don't forget to like, subscribe sa our YouTube channel, Sam and Chris the podcast, and meron din po kaming social media, meron po kaming TikTok, meron po kaming Instagram, at meron po kaming Facebook account. So tawag ito, kung may mga gusto po kayong i-pictures na ipalabas dito sa Sam and Chris the podcast, pwede po kayong mag-direct message sa page namin, or you can email us. Dito sa baba, makikita nyo po yung email ng aming Sam and Chris the podcast. And of course, syempre, on behalf of Sam, na medyo nakabakasyon po siya, ito po si Chris, para dito po sa Sam and Chris the podcast! See you! Thank you! Hello mga kasansi! Ito na, pagkatapos ng ating chikahan with Ate Anet, nandito tayo ngayon sa aking favorite segment, which is si Ate Anet. Hindi siya aware sa ganito. Ito ang ating Sam and Chris, the podcast, Bag Raid! Yes, Ate Anet, hindi mo to alam, okay? Pero dahil alam kong isa ka sa maraming bag na magaganda, luxurious, lagi kong nakikita yan sa'yo wherever you are na makita kita. Paabot ka ng bag ni Ate Anet. Baka kung ano lang yan. Ayan, di ba? Chloe. Wow, so nice naman, Ate Anet. Apakaganda. Bagay na bagay kay Ate Anet. Bagay na bagay sa bising tao. Maraming nilalaman, Ate Anet. Anyways, Ate Anet ang isa sa sa La Boutique. La Boutique. Oo, yung La Boutique, mga nagbebenta po lahat ng mga magagandang bag, lahat. Andyan po ang LB, ang Hermes, ang... Promotion. Oo, lahat. Nandyan po. I-follow nyo po ang La Boutique. So, madalas siya nagla-live sila. Pag may time si Ate Anet, ang La Boutique niya, tsaka siya nagbebenta ng mga ganyan. Courtesy ng pamangking. Oo, courtesy. Ay, courtesy. Sino ba yung pamangkin mo? I-shout out mo muna, Ate Anet. Mapagalitan tayo. La Boutique na lang. La Boutique. Okay, Ate Anet, ano ba yung laman ng mahiwaga? Iba talaga pag maganda eh. Tingnan mo, ang finishing niya, ang tawag nito, ang mga stitches, ang mga edges, di ba? Oh, iba talaga ang hipo. Naku, Ate Anet, parang bagay sa damit ko to ngayon. Ate Anet, sige nga, labas mo nga kung ano yung mga laman ng bag raid Kaya natin malaki, dyan. kasi ang dami kong dala. Kung Yun minsan nga yung nandito sinabi ko yung... kanina. Buti lang tinanggal ko computer ko dito. Kung hindi, O, di ba? Di ba, Ate Anet, ano ba naka-Chloe ka yan? naman. Diyos ko, day. Yes, ano ba yung mga laman-laman yan? Ilabas mo na yan. Panali. Ay, panalo. O, kasi Ate Anet, minsan pag naiinitan siya, nagtatali na lang siya, ponytail na lang yan. Ponytail na lang. O, wala siyang pakialam Marami sa itsura akong niya. ballpen Oo. sa bag. Wala siyang pakialam sa itsura niya. Tali niya talaga yan. Okay, Ate Anet, Ayan. ano pa Sino ba? maglalabas? O, Actually. ikaw, sige. Ano pa ba pwede mong ilabas Kaya dyan? po ako malaki ang bag ko. Kasi, sige na nga, ilabas ko Sige na. May dala po akong ganyan. Oo, kita mo, may mga may organizer Nakasegregate siya sa po loob. yung loob. Mm. Kasi parang nung pagdampot ko, Okay. diretso na lang Hindi, siya. Ate Anet, alam mo yung ganyan, may ganito rin naman ako, pero parang iwas iwas Kalat? kalat. Oo, yung iwas kalat siya, organizer ang tawag dyan. Oo. Ay, kita mo sige. si Ate Anet, Talagang makikita mo talagang, Ate Anet, ikaw na maglabas. Marami po akong rosaryo sa bag Ayan, ko. may rosaryo sa siya. kotse, siguro 4 sa kotse. Sa gilid-gilid po. Medyo kahit hindi po ako kuminsan nakakapunta ng simbahan, Okay po. ano po ako. I think, tawag nito, hindi ka man nakaka-attend ng mass or hindi ka man nakakapunta ng church. Alam naman siguro ng Diyos yung puso mo, no? So, okay, ano pa ba yan? Pang-ipit, Siyang pang-ipit. mga lotion na maliliit. Alam mo, parang Maricel Soriano, nandito lahat, ha? Okay. Tapos,
matatawa ka kasi. Ano pa ba yan? Oh, naku. Yung lahat ng charger ko Lahat ng nandito. charger, yung pang iPhone niya, yung pang Android niya. Lahat Tingnan mo, po ang dami nandiyan. maraming laman. Tapos, ano pa ba? meron akong mga, pag may madalian po ako, Oo. may pupuntahan ako, may immediate na meeting po ako na kailangan kong kahit paano meron ako sa mukha. You know, may lip liner siya, may eyeliner siya. May lip, Oo, lip tint. lip tint. Oo. Diba? Tsaka pagkarami-raming Ayan talaga. calling card. Maraming, isa yan sa talagang busy tao na napakaraming calling card kasi wala nang time mag-save sa phone book. So, titingin na lang. Ito yung wash, sa ano ko, Ano to, kamay. Ate Anet? Okay. Yung alcohol. Hand sanitizer. Sanitizer. Even me, lagi ako may dalang hand sanitizer, Ate Anet. Punong-puno po ako ng lotion. Yan, oo. Kasi pagdating dyan, talagang medyo ako sa lotion po. Yes. Tapos, ano pa ba yung mga pwede kalkalin dyan? Siyempre, pag walang charger, may dala akong mga packs. May power bank si Ate Anet. Diba? Para talagang laging handa. Hindi pwedeng malobat sa bising tao. Siyempre, kasama ang pulbos sa mukha. MAC. Di ba? Ang kanyang powder, MAC. O, di ba? Tapos, yan, susi, biglaan. Susi. At meron ka pa talagang mask, Ate Anita. Pakilabas mo nga Kasi yan. emergency, kailangan ko po. Madalas po kasi ako sa ospital. Oo. Yun nga. Kailangan ko pong mag-mask. Emergency. Oo. Hindi ako po pwedeng hindi. Oo, kailangan talaga. Tapos, ano pa ba yan? Mga anik-anik lang, wala na. Tapos po, ayan, actually, may maliit akong listahan. Oo, syempre. Kung Para walang nakakalimutan. Nakakalimutan. Although meron din ako sa mga alert ko sa telepono. Mm-mm. Meron akong maliit na wallet. Kaya lang dito nakalagay po yung aking mahahalagang Mga cards. cards. Ganon. Oo, di ba? Tapos, ngayon, makikita Ano pa ba yan, Ate Anit? Sige, dampot. Actually, meron po akong vitamin C. Di ba? Ang vitamin C ni Ate Anit, talagang hindi nakakalimutan yan. Palagi. Dapat naman talagang lagi kang on Yung the go. aking inumin. Kahit na busy kang tao, meron kang pa rin mga supplements. No, Ate Anit? Oo, puro Yes. mga, dyan lang yan sa unahan. Tapos, pag may mga kailangan po ako, mga kagaya nito, mga papel po ito. Mhm. Ito po ito yung sinasabi ko sa iyo na mga papel na para hindi ko sila mapagkakalimutan. Okay. So at least, no, bongga yung bag no, one-stop ito shop lang. na. Pag may meeting po ako, bitbit ko na itong lahat para isang puntahan ko na Bongga lang. yung bag ni Ate Anit. Tapos, Siyempre. may pabango, pagka biglaan. Diba? May dala po akong pabango. Ano ba to? Naku, nakakaloka ang pabango ni Ate Anet. Hermes. Di ba? Ano to? Hermes. Ayan. Ganda ng pabango ni Ate Anet. Talagang Wala nang laman. Naku, ang dami pa, umaalog pa nga, Ang bango. Ayan, di ba? Bango. Diyos ko. Yan lang ang laman po. Kasi palaging isang bitbitan ko lang. Pag Oo nagpalit ako nga. ng bag, isa lang na to. Yes. Siyempre, Ate Anet, ilabas mo nga to. Viva! Pocket Wi-Fi Pocket under Wi-Fi. STC, ha? Anyway, sa lahat po ng may gusto ng STC, tawag ito, whether SIM broadband, voice SIM, 5G, or fiber, please contact the below. Free delivery po tayo. Yan. Meron ako dito. Kasi yan. Pagdating ng 6 o'clock o 7, pag Oo. napainom na po kasi ako ng kape at tea, inaantok po ako. Downer po kasi yon. Okay. Ngayon, pag nagda-drive po ako, ang kalaban ko kaagad ay antok. Okay. So talagang Kaya nagwiwisik ka ng ibiyan. Nagwiwisik na ako nito ng mukha ko. At least kumpleto ka na dyan. Talagang masasabi talagang one-stop shop. Oo, kasi mahirap Sa bag mo. Puro Kaya bagay sa na bag bagay ko. pala talaga Puro sa iyo. malalaki. Bagay na bagay pala talaga sa iyo yung malaking bag. Even me, gusto ko malaking bag. Palaging malaki kasi buti tinanggal ko nga yung computer ko. Kasi kuminsan pag kami gagawin ako sa labas. Yun. Yes, okay. Kahit ang bigat to. Ayan, ito na po. Nakumpleto na po natin ang ating bag raid at nakita na po yung mga dapat makita sa loob ng bag ng pinaka-busing mother dito sa Bahrain, si Ate Anet. So, mga kasansi, maraming salamat po sa pagsama ngayong Biyernes sa amin. Maraming salamat po sa petal post ng kay Josh and also dito sa
place na ginamit namin. At Ate Annette, maraming Thank you din salamat po. sa'yo. Wishing you all the best lagi. Lagi kang gabayan ng Panginoon at Salamat. lagi kang bigyan ng kalakasan. Thank okay? you. Kaya Ate Annette, sabayan mo ko. Kaya mga kasansi, hanggang sa susunod na Biyernes, ito po ang Sam and Chris, the Podcast! Bye!